What's up, guys? Once again, this is Ron from Gron TV. So, as promised, guys, magkakaroon tayo ng konting review na matagal na dapat na nangyari sa ating iPhone 12 Pro. Okay? So, it has been my phone for quite some time bago tayo nagkaroon nitong iPhone 13 natin. But unfortunately, we were not able to use this as our motovlogging equipment. But I've been using this as a vlogging equipment for my reviews and also my socials. So siya yung naging workhorse natin. Unfortunately, this suffered many devastating ang tawag dito, problems, kaya hindi ko siya ganong na-enjoy na gamitin kasi nga yung nga nagka-problema. So siguro simulan natin sa first things I like about this bago tayo pumunta doon sa things that I don't like about it. Okay? But first, pag-usapan natin saan ko nakuha to. I got this from jerry.co. Isa siyang shop. Meron silang shop sa Green Hills, meron silang shop sa Farmers sa Quezon City. And I got this from their shop sa Quezon City through via BillEase. So installment. And syempre first time ko makakuha ng ganong kamahal na phone. So medyo nagchupipay pa ako noon, nagkuripot. I opted na kumuha ng second hand. And that is the biggest mistake of my gadget life. Bakit? I should have gotten a brand new unit. And this one is a US brand. Malalaman yung US US release dahil dito sa millimeter wave antenna. Yan. Yan guys, yan. Okay? So alam niyo naman na yung specs nito, hindi ko na sasabihin. Yung Pro version na yan, yung gawa niya yan ay stainless steel. Okay? At saka ito yung gold. Ito yung gold color nila. Okay? So napalitan na yung back nito. And then yeah. Ano ang gusto ko rito? Number 1, build quality. Pwede itong, well, when it comes to the side, pwede itong pangbasagan ng bungo. Kasi guys, stainless steel to. Pag hawak mo pa lang nito guys, napakabigat na. You can easily say na hindi ito pipitsuging cellphone. Bigatin nga. Literally bigatin guys, ang bigat eh. Kaya nga pag ginagamit ko to na nakahiga, alam niyo naman tayo, di ba? Bago matulog, habit natin, scroll. Ang mangyayari noon guys, kapag inantok ka na, nabitaw mo, dumulas, medyo magkakagasgas yung mukha mo. Okay? Dahil sa mabigat to guys, mabigat as in, mabigat siya. So, ewan ko yan ang gusto ko at hindi ko rin gusto. Siyempre, gusto ko siya dahil siya matibay sa gilid, okay? Hindi ko gusto dahil hindi siya pang matagalang hawakan, masyado mabigat guys. Pero pagdating sa build and sturdiness, it's a major go guys. Alright, ano pa ang gusto ko? Siyempre yung camera niya guys. So compare mo naman sa 10 at saka sa 11 to guys. Siyempre 12 to eh, tas Pro pa. So meron siyang LiDAR sensor, kaya pag kahit gabi, kahit na madilim, nagiging maliwanag at maganda yung kuha niya guys. And then of course meron din tong tatlong camera niya. Meron siyang autofocus, ultra wide at saka yung main camera niya guys. Ang ganda ng camera nito, napakalinaw guys. Okay, siguro yung mga iPhone users dyan, alam nyo na pag iPhone ang pinag-uusapan, ha? Ang ganda, di ba? Tsaka yung mga nakita nyo naman yung mga post ko di ba guys? Ang ganda nung yung mga kuha ko doon. Okay? Pwera sa motovlog guys kasi hindi ko nagamit to sa motovlog. Okay? And another thing na nagustuhan ko, sound quality guys. Ang lakas din ng tunog nito guys. In fact, maraming complaints nga rin dito dahil sobrang lakas nga ng niya na
hindi ko pa yun nasasagad sa 80%, nasa 60-70% pa lang ako ng ano, kasi habang nagwo-work ako, nakikinig ako music, nanonood ako ng YouTube para hindi ako antukin. So guys, ito yung aking ginagawang entertainment, ano, para hindi ako antukin. Ako na-entertain, yung mga kasamahan ko sa bahay, inaantok na sila kasi ano ko, graveyard shift. So masyado siyang malakas, guys. Another thing that I like about this one is, of course, yung kanyang software support. Yung software niya, guys. So, kahit na hindi ka mag-beta user, kasi beta user ako, guys, kaya iOS 17 na ito. Okay, tingnan natin. iOS 17 nga ba ito? Boom, 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 boom. Dito. Yeah. Okay, guys. iOS 17 na ito, guys. Kasi beta user tayo, guys. Hindi ko napapakita yan. Okay. So, yeah. So, napakaganda ng support niya. Hindi ka pa beta user, laging kang updated basta mayroong public update ng kanyang software. Pero pag beta user ka, ikaw nauuna. Na titikman mo muna kung paano gamitin yung bagong software nila kaysa sa iba, kasi tester ka eh. So ang ganda ng software support niya. Okay, at hindi rin mahirap i-download or hindi rin mahirap kasi may sarili rin siyang updater. So click and update na lang. So yun mga nagustuhan ko, guys, dito. Harap at likod na camera, 4K yan pagdating sa video. Ang max nila hanggang 60 FPS. Ano man ang hindi ko nagustuhan dito, okay, build quality ulit. Nagustuhan ko yung build quality niya, pero hindi ko rin nagustuhan yung build quality. Bakit ganoon? Nakakalito ka. Ano ang dahilan? Kanina sabi ko matibay siya sa side. Pansin nyo, sinabi ko side. Pero pagdating sa harap at saka likod, alam nyo namang hindi matibay, guys. Yung likod, napalitan ko na yan. Kasi ang dali niyang na-shatter. Okay? Ang tibay nga ng gilid, pero yung likod niya naman parang mas matibay pa tong biskwit na to. Ewan ko ba? Ang daling ma-shatter at ang mahal magpagawa ng back glass nito, guys. Kaya minsan slowly naisip ko mas maganda na yung dating mga Apple noon na yung back nila hindi glass. 'Di ba? Yung back nila ay aluminum or bakal din, guys, no? Naalala ko tuloy yung Sky Vega iron noon ng LG. Ng Pantec pala. So, and then kita nyo, guys, nakalutang yung dalawang camera dito kasi nasira nga nung nagpalit ng back glass yung camera covers. So, hindi naman talaga tinutungkab yun eh. Tinungkab niya. Nagkape lang ako, pagbalik ko, tinatanggal niya na ito. So, ano namang magwala ako doon, galit-galit pa ako. Sinabi ko na lang, pakibalik na lang ng hindi niya naman din maibalik. Lesson learned, guys, huwag kayong magpagawa sa mga unscrupulous repair shop. Syempre, bago-bago pa lang tayo dun eh. Bago ka nakahawak ng Apple, no, papagawa mo, di ignorante ka pa. So, yan, kaignorantehan. So, until now, I regret doing that. And I'm suffering for it. Hindi namin magamit na maayos. But the good thing is, naayos namin itong isang camera na ito, yung cover niya, naidikit kahit paano. Kaya na-vlog ko itong 13 kanina. So, yung likod niya, tapos yung harap, siguro naman, hindi ko na kailangan i-explain pa. Kita nyo naman. Paano nangyari yan? Nalaglag mo ba? Hindi ko yan nalaglag, guys. Nilagay ko yan sa parang glove compartment ng Yamaha Fatso. Dahil akala ko okay lang siya, pero mali pala yung paglalagay doon. There should be a mount sa paglalagay ng cellphone. Merong cellphone mount. Doon mo ilagay. Huwag mo ilagay doon sa glove compartment kasi natatagtag nga naman. Okay? So natagtag siya, siguro nakaganyan siya, tapos natagtag, dumaan kami sa mga lubak-lubak. Natagtag siya, and then nagkaroon ng compression dito, nasira yung screen. Nagtanong ako sa mga nagagawa nito, guys.
Ewan ko merong nagre-range from 5,000 to 22,000. So far, yung pinakamahal 22,000 daw ang pagpapalit nito. Muntik akong malaglag sa kinalalagyan ko. Bakit guys? Ay kung magbabayad akong 22 mil, pang down payment ko na lang yung sa bagong pinaka-advance na cellphone, di ba guys? Brand new pa. Pero guys, papaayos ko to kasi meron tong sentimental value. Marami kami pinagdaanan nito guys, kahit paano. So, yan ang hindi ko nagustuhan sa build quality niya. And ipinaliwanag ko kanina guys, sobrang bigat niya guys. Pwede kang magkaroon ng pasa sa mukha kapag nalaglagan ka nito. Kaya huwag ka na munang mag-Facebook habang magpapatulog ka ng sarili mo. Okay guys. So, yeah, that's it. Number 2 is the camera. Camera is good, okay, pero minsan may mga instances na blurry siya. Ewan ko, it's siguro sa unit ko lang yon or software or whatever. But anyway, nakaka-experience ako ng hindi magagandang shots, but mostly magaganda. Pero may mga, kasi syempre Apple yan, ang expectation mo mataas, kaya wag na kayo mag-expect. What I mean is, syempre di ba, premium binayaran mo, premium din dapat. Or, ang pinakamatinding suspetsa ko, it's because my unit is a second-hand unit. In fact, nung chinek ko nga ito sa 3U Tools, yung kulay niya is supposed to be like green or something. Ocean green ba yun? Kalimutan ko na yung... Basta hindi siya puti, hindi siya gold. So, may suspetsa ko na this is a refurbish, pero hindi naman siya refurbished pagdating dito sa hindi ko alam kasi hindi tayo technician ng Apple, or what I mean, hindi tayo alam niyo na yung mga magagaling mandoktor ng kaya nilang doktorin kasi yan yung model number yata, ewan ko, kasi hindi siya hindi siya kasing kapares ng kulay. Nung tinignan ko yung mga instances na nangyayari yon, dalawa lang ang rason. It's either na nagkaroon ng pagpapalit sa pagre-record ng mga i-release from the manufacturing plant, or nagkaroon talaga ng pandudoktor or unscrupulous ang tawag dito, packaging, not packaging but rebranding, parang ganun. So yun yung mga bagay na hindi ko nagustuhan, siguro yung mga issues na yon. And then guys, isa pang nakakita ko rito, nung kinuha namin ito, it's about 98% ang battery life. After a couple of days, siguro mga 5 to 7 days, binalikan ko yung battery percentage ko. I'm a very regimented guy when it comes to charging. I charge my phone from 40 to 80. Pag nag 40 na yan, naka-shortcuts ako guys. Pag nag 40 na yan, tutunog na yan, sasabihin niya 40 na, i-charge mo na. Pag nag 80 na, sabi niya 80 na, tanggalin mo na sa charger. Kasi nga gusto kong bantayan yung battery life niya. Pero guys, bigla naging 88, tapos naging 86 na lang. So that means something fishy about the battery. So it's not the real thing. Itong ginagamit kong iPhone 13 guys, wala ako na experience na ganyan guys. Consistent na. So hindi pa naman ganong katagalan to, but this is brand new guys. Kaya makikita mo talaga yung difference niya. So that's another thing that I don't like. Okay? So another thing that I don't like, ito Apple in general, is yung sobrang mahal na nga ng unit, ang mahal pa ng repairability niya. Repairability cost is really costly. Sabi niyo siguro, arte-arte mo. Kung ayaw mong gumastos, di wag ka mag-iPhone. Guys, you must understand by my standpoint. Gusto natin gamitin yung mga magagandang devices. Pero hindi na maibig sabihin nun na kapag nasira at gusto natin ipa-repair, sobrang mahal naman ang sisingilin natin. Salamat na lang, may mga nakikita ko sa TikTok na medyo meron silang, they are reasonable enough. They take care of their customers. So I'm planning to go there, ipa-repair ito. Nag-uusap pa lang naman kami. And yeah, maybe
we will collab with them with regards to this one. Okay, so but anyway, this has been the workhorse for both me and my partner. So I'm using this for vlog and entertainment, as well as communications with regards to my work. And also she is using this as her tool sa kanyang social media managing work. So yung aming backup phone, which is a Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ay naibenta namin for emergency reason. Ito na lang yung phone namin. So nahirapan kami kasi kapag kailangan kong gamitin, hindi ko naman basta-basta pwedeng kunin sa kanya kasi ginagamit siya for work. At pag ginagamit ko naman, nahihiya naman siyang kunin sa akin kasi ginagamit ko rin for work para hindi ako antukin or meron ako communication sa aking mga boss. So I've decided to purchase another phone. Pinag-isipang mabuti kasi nga I'm going to use it as also a vlogging equipment, which goes to this, yung ating iPhone 13. So guys, kasi may mga nagtatanong kung NTC ba to. Titingnan natin guys kung NTC ba to. Okay, regulatory. Okay, puti natin kasi basta yun, hindi siya NTC guys. Okay, so hindi siya NTC kasi nga ito is gawa sa Amerika, or this is for the American market. Okay, so kita nyo LLA, so this is the American market version. Okay, so guys, would I still recommend iPhone 12 Pro para sa mga nag-aspire ng bumili ng iPhone? Well, if you're coming from iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8 like that, or even SE, and you would like, magandang camera, magandang performance, major go tayo sa iPhone 12 Pro. But do not buy second hand. Yun na, sabihin ko na ha. Kung mayroon kayong makukuha ang brand new, go. Kasi meron namang iPhone 11 may brand new pa eh. So 12 Pro meron ding brand new. O kahit yung 12 okay na rin yun. Pero 12 Pro maganda yung camera niya. Major go pa rin tayo dyan. Okay? Pero brand new guys ha. Wag second hand. Kasi nga as I've said, medyo magkakaproblema tayo doon. Okay? So if you have any questions, you can put it on your comments, on the comments. If you like the video, put a like on it. And kung mahilig kayo sa mga ganitong review and motovlogs, alam nyo na ang gagawin. Mag-subscribe kayo and hit the notification bell para alam nyo naman, ma-notify kayo sa ating mga bagong vlogs. Maraming salamat guys. Once again, this is Ron from G-Ron TV. Bye-bye.